Migrant Workers Office Dubai or MWO Dubai naglabas ng anunsyo tungkol sa pagsasara ng airspace ng mga bansa na mababanggit na may kaugnayan pa rin sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran at posibleng maapektuhan mga flight sa mababanggit na mga bansa tulad ng Iran, Israel, Jordan, Iraq at Lebanon. So sa mga OFW na may flight pa uwi man sa Pilipinas or pabalik sa mga bansang nabanggit, ay mas maigi na i-contact nyo ang mga airlines nyo kung ano ba ang flight status nyo. Ilalagay ko din ang nasabing advisory sa description ng video na ito para mabasa nyo rin. At dahil sa advisory na ito, maraming mga OFW ang nagtatanong, paano naman daw ang Kuwait, Saudi Arabia at United Arab Emirates at iba pa? Ang sagot guys, ang mga bansa na hindi naman nabanggit sa advisory ay walang travel ban or hindi sarado ang airspace. Makakauwi pa rin sa Pilipinas at makakabalik sa Saudi Arabia, Kuwait at United Arab Emirates. Ang sinasabi lang natin na sarado ang airspace ay yung mga nabanggit sa advisory. Pinag-aaralan din ng DFA ang pagpapatupad ng total travel ban papunta sa bansang Israel at sa bansang Iran. Samantala ang mga OFW na uuwi sa Pilipinas galing sa mga bansang ito ay pansamantala munang pipigilan o hindi papayagang makabalik dito dahil nga sa mas tumitinding kaguluhan sa mga nasabing bansa. Pag-aaralan ng Department of Foreign Affairs ang pagpapatupad ng total travel ban sa bansang Iran at Israel dahil pa rin sa patuloy na nangyayaring gulo sa dalawang bansa. Sa panayam ng DZRH News kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, sinabi nito na sa ngayon ay wala pa umanong travel ban, ngunit hindi nila inirekomenda ang pag-travel patungo sa Israel at Iran dahil nakataas ang Alert Level 3 sa nasabing bansa. Ibig sabihin anya nito ay voluntary repatriation pa lamang ang ipinapatupad at hindi ang travel ban. Hindi pa naman talaga strict travel ban but we are recommending kasi nasa alert level 3 na yan eh. Yung alert level 3 yung dalawang bansa pinakyat namin, meaning voluntary repatriation at saka parang wala pang travel ban pero hindi namin nire-recommend na mag-travel sa mga bansang ito. Ayon pa kay De Vega, imumungkahi nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng total travel ban sa dalawang bansa dahil sa patuloy na nangyayaring gulo. We will raise it with the President at saka with the Foreign Secretary. Kung pwedeng i-advise natin na official travel ban. Kaugnay nga niyan, parehas ng itinaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang Israel at Iran. Ibig sabihin, magpapatupad ng voluntaryong repatriation ang mga Pilipino roon. Higit 30,000 ang mga Pinoy sa Israel ayon sa DFA. Sa tala ng ahensya, halos 200 Pinoy sa Israel ang gusto nang umuwi. 26 dyan ang tatawid sa Jordan ngayong weekend para sa kanilang pag-uwi. 9 namang Pinoy mula Iran ang gusto na ring umuwi. Sa gitna nito, patuloy ang pag-atake ng dalawang bansa sa isa't isa. Nagpakawala ng missiles ang Iran sa Israel kaninang madaling araw. Ito ang ika-9 na araw ng air attack sa pagitan ng dalawang bansa. Inihayag naman ng DMW at ng OWA ang mga matatanggap na mga OFW na uuwi sa Pilipinas galing sa mga bansa na may kaguluhan bilang mga displaced OFW. Sa mga uuwi po nating mga kababayan na naapektuhan nitong conflict ngayon na meron tayo, the DMW through the Action Fund will give 75,000. And then po, from OWA, katulad ng binigay po natin sa mga kababayan nating umuwi from Lebanon, we will be providing a financial package, integrated na po dyan, yung reintegration package, we will be providing an additional 75,000. So in total, the DMW and OWA will be giving yung mga kababayan po natin, i-repatriate natin from affected areas from Israel, a total of 150,000 pesos pagdating po dito sa Pilipinas. Thank you po ma'am. Ma'am, wait lang po. Malagay lang po ng pangalan.